Blessed Sabbath day, everyone. What a joy and a blessing that Abba Yahweh brought us together again to worship Him, to learn from His Word, and to be strengthened in His presence. Today, we are celebrating the first Sabbath of January 2026, and it is a blessing to start this Sabbath day in Abba Yahweh's presence, seeking His guidance and His strength. So, let us remove every distraction and every worry because this is Abba Yahweh's holy day. A day to rest, a day to honor, and a day to draw near to Him. Friends, we are not here by accident. We are here because Abba Yahweh has a message for us today. A message that will correct us, strengthen us, and help us grow spiritually. Let this Sabbath day and this message that we are going to receive be a reminder to us that Abba Yahweh deserves our best, our full attention, our full thankfulness, and our full commitment because He has been so good to each and every one of us. Can everyone say hallelujah? Hallelujah. All right. To start our message today, let's go ahead and open our Bibles to Deuteronomy chapter 6. Deuteronomy chapter 6, we're going to read verses 4 to 6. And it says, Yahweh is our Elohim. Yahweh is the only Elohim. You must love Yahweh, your Elohim, with all your heart, with all your soul, and with all your strength. Always remember these commands that I give you today. Can everyone say hallelujah? Hallelujah. Friends, before we continue, let us humble our hearts. Let us pray to Almighty Father Yahweh and prepare ourselves to receive His word. Let us pray. Heavenly Father Yahweh, we come before you with humble hearts and grateful spirits. Thank you, Father, for giving us this sacred Sabbath where we can rest in your presence and receive your word. Abba Yahweh, open our hearts today. Remove anything inside us that blocks us from loving you with all that we are. Break every wall of fear. Break every wall of pride and any distraction. Fill us with your Holy Spirit so we may understand every word you will speak. Let your voice be louder than the noise of this world. Transform our hearts today, Father. We do not want to be hearers only. We want to obey. We want to follow. And we want to serve you with joy and with passion. Teach us today, Father, how to love you with our best. Not with what is left over. Not with minimum faith or minimum effort. Help us, Father Yahweh, in all the things that we are going to do. Abba Yahweh, we dedicate this gathering to you. And we declare that all glory, all honor, and all praise belong to you alone. We pray this in the name of your Son, our Savior, Yahshua Messiah. Hallelujah. Everyone say hallelujah. Hallelujah. Friends, our message today is entitled, The Danger of Bare Minimum Faith. The danger of bare minimum faith. The phrase bare minimum means the lowest level of effort, the lowest level of obedience or service possible. Doing just enough to get by, but not giving your best. So today, my friends, we will talk about the serious problem that happens when believers give Abba Yahweh only their bare minimum. Only what is easy, the least effort, the least obedience, and the least devotion, instead of giving Him their best. Friends, many people nowadays pray for maximum blessings in their lives. Tama po ba? But they only give Abba Yahweh the minimum effort.
Gusto nila mga kapatid, yung siksik, liglig at umaapaw na pagpapala sa kanilang buhay, subalit ang ibinibigay lamang nila ay konting oras, konting commitment, at konting pagsunod sa ating Amang Yahweh. In other words, my friends, they demand Abba Yahweh's full blessing, yet they only give Him partial obedience. Kaya maraming mga tao ang hindi po nakaka-experience ng pagpapala ng ating Amang Yahweh sa kanilang buhay dahil sa kanilang half-hearted na obedience, mga kapatid. Dahil walang makikitang wholeheartedness o tunay na sincerity sa kanila pong paglilingkod. Ang faith nila, mga kapatid, puro panlabas lamang. Ang faith nila o yung kanilang pananampalataya ay tinatawag lamang na pakitang tao. Walang lalim ang kanilang relasyon sa ating pong Amang Yahweh at wala pong tunay na commitment. Friends, remember this. Remember this. When your heart is sincere, you serve Abba Yahweh out of love, not pressure, not obligation. And Abba Yahweh responds to a heart that truly seeks Him. And He blesses a heart that is honest, willing, and fully devoted sa Kanya. Tama po ba? Can everyone say hallelujah? Hallelujah. Kaya tandaan po natin mga kapatid, mga kaibigan, na ang ating puso ang palaging tinitignan ng ating Amang Yahweh. Kaya ano po ang sabi sa Jeremiah chapter 17 verse 10? Basahin po natin to. Napakaganda. Ang sabi nga niyan, but I, Yahweh, look into a person's heart and test the mind. Saan daw po tumitingin ang ating Amang Yahweh? Sa puso ng tao. So I can decide what each one deserves. I can give each one the right payment for what he does. So, since Abba Yahweh looks at our heart, and we should pause today and we should ask ourselves, ano yung dapat nating itanong sa ating pong mga sarili, mga kapatid, mga kaibigan? Ano ang nakikita ni Amang Yahweh sa puso natin? Tama po ba? Ano ba ang nakikita ng ating Amang Yahweh sa ating pong puso? Because He is not looking at how big our work is. Ano po tinitignan niya? Yung puso natin. Kung ito ba'y totoo, ito ba'y malinis, ito ba'y sincere. Habang po tayo'y naglilingkod sa Kanya. Look at this, my friends. When our hearts are sincere and we are giving our best sa ating Amang Yahweh palagi, alam niyo po ba, binabago niya ang buhay natin? Binabago niya. When our hearts are sincere and we are giving all our best para po sa Kanya, binabago niya ang ating buhay. Abba Yahweh gives us peace. He builds our faith, He guides our path. Binibigyan pa niya tayo ng kakayahan upang maibigay pa natin yung ating pong pinakamainam na paglilingkod para po sa Kanya. Tama po ba? However, my friends, kapag ang ibinibigay lamang natin sa ating Amang Yahweh ay yung bare minimum, yung ating very least effort, yung tinatawag na pwede na, yung tinatawag ng iba na sakto lang, alam niyo mga kapatid, nananatili tayong mahina spiritually. At dahil mahina tayo spiritually, mas madali tayong matalo ng problema sa buhay. Mas dumadami ang mga struggles sa buhay at mas nahihirapan tayong lumakad kasama niya. Friends, always remember this. Always remember this. Yahweh releases His blessings to those who obey Him completely. Ulitin ko mga kapatid. Abba Yahweh releases His blessings to those who obey Him completely. So if you want Him to be near sa iyong buhay, then give your heart and your best all the time.
Tama po ba? Tandaan natin mga kapatid, hindi tayo tinawag ng ating Amang Yahweh para sa bare minimum na obedience lamang. Hindi niya tayo tinawag para magkaroon lamang tayo na sakto lang na obedience sa Kanya. Yung okay lang na obedience para sa Kanya. No. Because Abba Yahweh expects our best. He expects na ibibigay natin yung pinakamainam natin para po sa Kanya. Alam niyo kung bakit? Because He wants to pour out His blessings sa ating pong buhay. He wants to pour out His best into our lives. Kaya niya ini-expect mga kapatid na ang ibibigay din natin para sa Kanya yung best natin. Yung best nating paglilingkod, yung best nating pagsunod sa Kanya. However, ano po yung tinuturo ng mundo ngayon sa tao? Ano po yung tinuturo, mga kapatid? Ang tinuturo ng mundo ngayon sa mga tao, sabi ng mundo, just do the bare minimum effort. Yung pinaka-less lang na effort ang gawin mo para kay Amang Yahweh, yan ay tinuturo ng mundo. Ang tinuturo ng mundo, huwag mong ibigay yung commitment mo and yung devotion mo sa ating Amang Yahweh. Yan ang itinuturo po ng mundo ngayon. Alam niyo mga kapatid, hindi ganito ang gusto ng ating Amang Yahweh, ha? Hindi ganito ang nais ng ating Amang Yahweh para sa Kanya, yung magkaroon lang ng bare minimum mo, yung least effort sa pagsunod. Hindi po yan ang gusto ng ating Amang Yahweh. Abba Yahweh wants us to do all our best sa lahat ng aspeto ng ating buhay. Kaya nga, ano sabi sa Colossians chapter 3, verse 23, mga kapatid, mga kaibigan, let's go ahead and read that. Sabi ganyan, Colossians chapter 3, verse 23, whatever you do, work at it with all your heart, as though you were working. Look at this. Sabi ganyan, as though you were working for Yahweh and not for people. Kaya ang nais ng ating Amang Yahweh, para sa kanyang mga anak, meron po tayong buhay na ibinibigay sa Kanya. Yung ibinibigay natin sa Kanya, yung pinaka-excellent natin. Ang nais ng ating Amang Yahweh na tayo ay mamuhay na may kahusayan with excellence. He wants us to give our best effort as a sign of our love for Him. Not bare minimum, not just enough, not half-hearted, but obedience that shows honor, shows respect and sincerity para po sa Kanya. Can I mo say hallelujah? Hallelujah. Friends, tandaan po natin, remember this. Kung totoong mahal natin si Abba Yahweh, makikita ito sa ginagawa natin para sa Kanya. Tama po ba? Kaya nga po doon sa ating opening Bible passage, doon sa binasa natin kanina sa Deuteronomy chapter 6, verses 4 to 6, ipinaalala sa atin mga kapatid na ang tunay na pag-ibig ay hindi passive. Ang tunay na pag-ibig, mga kapatid, mga kaibigan, hindi po ito inactive. Dahil ang tunay na pag-ibig, mga kapatid, kumikilos ito, nagsisilbi ito, nagbibigay, at nagkukumit sa ating Amang Yahweh. Tama po ba? Our Almighty Father Yahweh can easily see the difference between a believer who gives Him the bare minimum and a believer who gives Him their full, sincere, and wholehearted devotion. Nakikita yan ng ating Amang Yahweh. Wala po tayong maitatago sa ating Amang Yahweh, mga kapatid. He knows the real condition of our hearts. Alam ni Amang Yahweh kung napipilitan lamang tayong dumalo? Alam ni Amang Yahweh kung tayo po ay excited kapag tayo'y dumadalo sa pagsamba at sa mga gawain? He knows that.
He knows kung ang iyong puso't isipan ay nakafocus sa Kanya ngayon or nakatuon sa ibang mga bagay. Remember this, my friends, if you do not prepare yourself physically, emotionally, and spiritually for worship, then Abba Yahweh is not your focus. And you are not giving Him your best kapag hindi mo inihahanda ang iyong sarili para po sa pagsamba. Tama po ba, mga kapatid? Kapag binibilang mo na yung oras at gusto mo nang matapos yung pagsamba dahil may pupuntahan ka pa, kahit na araw pa ng Sabado, hindi mo binibigay ang pinakamainam mo kay Amang Yahweh. Tama po ba? When you choose not to participate in Bible studies, in the assembly activities, and you don't prepare for Abba Yahweh's appointed feast, ano yung pinapakita nito? It shows that Abba Yahweh is not your priority. And you are not giving your best to Him. When you attend the Sabbath day empty-handed, physically and spiritually, you are not prepared, you don't have any offering of gratitude, no readiness to honor Abba Yahweh, you are not giving Abba Yahweh your best. Because you are only giving Him the bare minimum. Kaya nga ano po ang sabi sa Psalm 96 verse 8? Psalm 96 verse 8, sabi ganyan, give unto Yahweh the glory due His name. Bring an offering and come into His courts. Ano sabi po, mga kapatid? Give unto Yahweh the glory due His name. Bring an offering and come into His courts. Ibigay ninyo kay Amang Yahweh ang kaluwalhatiang, nararapat para sa Kanya o sa Kanyang pangalan. Take note of doon sa sinabi, ha? Nararapat. Worthy. Appropriate. Para po sa ating pong Amang Yahweh. Tama po ba? Yun daw ang dapat nating ibigay. Yung nararapat sa ating Amang Yahweh. Now, let me ask everyone right now. Let me ask everyone. Even those who are watching right now, nararapat po ba kay Amang Yahweh yung bare minimum na pagsamba? Nararapat po ba yung bare na minimum na pagsamba para sa Kanya? Nararapat po ba sa ating Amang Yahweh yung ibinibigay natin, yung ating half-hearted na service para sa Kanya? Nararapat po ba sa Kanya yung ating mga tira-tirang oras? Nararapat po ba sa ating Amang Yahweh yung mga tira-tirang mga handog? Tapos umaasa tayo na magkakaroon tayo ng siksik-liglig na pagpapala na ipagkakalob ng ating Amang Yahweh. Friends, remember this? Remember this. Abba Yahweh responds to the measure of our heart. Abba Yahweh responds to the measure of our heart. Tinutugon ni Abba Yahweh ang tao ayon sa totoo at tunay na kondisyon ng kanyang puso. Kaya nga ano pong sabi sa 1 Samuel chapter 16, verse 7, sabi ganyan, Yahweh doesn't look at what people see. People judge by what is on the outside, but Yahweh looks at the what? The heart. Abba Yahweh looks at the heart. Hindi tumitingin sa panlabas na anyo ang ating Amang Yahweh, hindi tumitingin ang ating Amang Yahweh sa mga galing o sa talento, sa dami ng ginagawa ng isang tao o sa kanyang estado sa buhay. Hindi tinitingnan ng ating Amang Yahweh kung ano-ano na yung mga natapos mo na kurso.
Ang tinitignan ng ating Amang Yahweh, yung antas ng katapatan mo, yung pagiging totoo mo, at pagsuko ng puso mo para sa Kanya. Friends, Abba Yahweh sees when we give our best to Him. Abba Yahweh sees when we give the bare minimum to Him. Wala po tayong maitatago sa Kanya. He knows when our worship is sincere. He knows when our obedience is half-hearted. He sees the real effort, the real intention, and the real condition of our hearts. And that's why we must do all our best para po sa ating Amang Yahweh. Abba Yahweh wants us to develop a heart of excellence. A heart that gives an excellent effort even when no one is watching. A committed heart that honors Abba Yahweh even in small things. Friends, kapag ibinigay natin ang pinakamainam natin para sa ating Amang Yahweh, ito man ay sa ating mga oras, sa pagbibigay sa Kanya ng ating pong service, yung pag-attend natin sa Kanyang mga gawain, na willing tayong dumalo, excited tayong dumalo. Alam niyo mga kapatid, He will open doors we never imagined. Can everyone say hallelujah? Hallelujah. Kaya nga mga kapatid, mga kaibigan, sa araw na ito, inaanyayahan tayo ng ating Amang Yahweh na tumingin ng tapat sa ating mga sarili. He wants us to examine ourselves. Tanungin po natin ang ating puso. Tanungin po natin ang ating mga sarili. Tanong natin, ibinibigay ko ba yung best ko para kay Amang Yahweh? Siya ba ang inuuna ko araw-araw sa aking pong buhay? Do I look forward sa mga gawain sa assembleya? Do I look forward sa mga gawain, sa mga pagsamba, sa mga kapistahan para sa Kanya? Friends, remember this, kapag ang pinakamainam, yung best yung pinaka-best mo ang ibinibigay mo sa ating Amang Yahweh, ipinapakita lamang na ito, ang top priority mo sa buhay ay sino? Siya lamang. Ibig sabihin nito, kapag ibinigay mo yung pinaka-best mo sa ating Amang Yahweh, it means siya ang inuuna mo sa iyong kaisipan, sa iyong puso. Inuuna mo siya sa iyong oras. Inuuna mo siya sa lahat ng iyong mga gawain. Tama po ba? And that's why it's very important to give all our best sa ating pong Amang Yahweh. Para po mas malinaw nating makita ang danger o yung panganib ng pagbibigay ng bare minimum na faith sa ating Amang Yahweh, let us look at one man in the Old Testament who struggled with half-hearted obedience. Ang pag-uusapan po natin ay si King Amaziah. King Amaziah, sino-sino po nakakakilala kay King Amaziah? Taas ng kamay. King Amaziah, mga kapatid, mababasa po natin ang kanyang story sa 2 Kings chapter 14 verses 1 to 20, and also mababasa po natin ang kanyang story sa 2 Chronicles chapter 25 verses 1 to 28. Friends, si Haring Amaziah po ay naging hari po ng Judah. Si Haring Amaziah ay anak po ni Haring Joash at mula sa lahi ni Haring David. Siya po ay nagsimula sa tamang landas. So nag-umpisa po siya bilang hari ng Judah sa tamang landas. Ngunit dahil hindi po buo ang kanyang puso sa ating Amang Yahweh, hindi po buo ang kanyang pagsunod kay Amang Yahweh at bare minimum lang ang kanyang pagsunod at pananampalataya, hindi po nagtagal ang kanyang paghahari.
Ano po ang sabi sa 2 Kings chapter 14 verse 3? Sabi ganyan, Amaziah did what Yahweh said was right. So ginawa niya. But he did not follow Yahweh completely like David, his ancestor. So makikita natin sa ating nabasa mga kapatid, sa unang bahagi ng kanyang pagiging hari ay sumusunod siya. Sumusunod siya sa salita at mga kautusan ng ating Amang Yahweh. He knew about Yahweh's laws and he tried to follow them. However, my friends, here is the problem. Ito yung naging problema. Surface level lang ang kanyang obedience. Yes, he did what was right, but not with his whole heart. Sumunod siya, pero bare minimum lang. Walang lalim, walang sincerity, at walang katapatan sa puso. Kaya ano ang sabi doon sa ating binasa kanina sa 2 Kings chapter 14 verse 3, ano pong sinabi dito? Sabi, he did not follow Yahweh completely. Ano po sabi? He did not follow Yahweh completely, which means partial obedience lang at hindi full obedience ang ibinigay niya sa ating Ama. King Amaziah obeyed Abba Yahweh pero sakto lang, hindi buo. King Amaziah followed pero kalahati lang at hindi 100%. King Amaziah did what was right pero may limit lang ang kanyang obedience. In 2 Chronicles chapter 25 verses 14 to 15, mababasa natin ang isang tagpo kung saan si King Amaziah ay tumalikod. Tuluyang tumalikod sa ating Amang Yahweh at sumamba sa mga Diyos-Diyosan. Let's go ahead and read that. 2 Chronicles chapter 25 verses 14 to 15. Ang sabi, after Amaziah's army had killed the soldiers from Edom, he returned to Judah. He brought back some idols of the gods that the people of Edom worshiped. He started to worship them as his own gods. He offered sacrifices to them. So Yahweh became angry with Amaziah. Nakita niyo mga kapatid? Nagalit si Amang Yahweh kay King Amaziah. Naging matagumpay si King Amaziah sa pakikipaglaban sa kanyang mga kaaway dahil po sa tulong ng ating Amang Yahweh. Subalit, ano nangyari? Ano kanyang ginawa? He still turned to idols. Yan ang ginawa niya. Yan pa ang ipinakita niya sa ating Amang Yahweh. Despite mga kapatid na ibinigay na success ng ating Amang Yahweh, victory kay King Amaziah sa pakikipaglaban sa mga kalaban niya, ano pa ang ibinigay niya kay Amang Yahweh? Tumalikod pa siya at sumamba sa mga Diyos-Diyosan. Maraming mga tao ngayon, look at this my friends. Maraming mga tao ngayon ang katulad ni King Amaziah. Bakit ko nasabi yun? Kasi maraming mga tao nakaka-experience ng mga pagpapala ng ating Amang Yahweh sa kanilang buhay. Tama po ba? Maraming mga tao ngayon nakaka-experience ng protection and guidance ng ating Amang Yahweh, pero madaling tumalikod sa kanilang mga commitment para sa ating Ama. Madali nilang ipagpalit ang ating Amang Yahweh sa kanilang mga idols sa buhay. Ano-ano po ba yung mga idols ng mga tao ngayon na ipinagpapalit nila sa ating Amang Yahweh, ipinagpapalit nila sa commitment nila sa ating Amang Yahweh? Ano-ano po ba yung mga idols ng mga tao ngayon? Trabaho? Schools?
material things, fame, fortune, and many other things. Tama po ba? Ganyan po ang nangyayari kapag ang isang tao ay may tinatawag na bare minimum faith. Ganyan ang nangyayari, mga kapatid, sa mga tao kapag ang iyong pananampalataya is just enough, o yung tinatawag na sakto lang ang pagsunod. Sakto lang ang pagsiserve sa ating Amang Yahweh. Madaling matangay, madaling sumunod sa mga gawain at hilig ng mundo. Friends, kapag ang pansarili mong kagustuhan ang sinusunod mo at hindi ang kagustuhan ng ating Amang Yahweh, madali kang malilihis, madali kang madadala, at madali kang mahila sa paggawa ng mga kasalanan. Tandaan po natin yan. King Amaziah reminds us na pwede kang magmukhang masunurin sa panlabas. Ulitin ko, mga kapatid, ha? King Amaziah reminds us na pwede kang magmukhang masunurin sa panlabas, pero kung hindi buo ang puso mo para kay Amang Yahweh, hindi niya ito nakikitang tunay na pagsunod. Friends, a bare minimum faith and a half-hearted obedience is not enough to please Abba Yahweh or sustain your spiritual life. Because your faith will be weak and you will be vulnerable, katulad po ni King Amaziah. Remember this, my friends. Remember this. Kapag hindi lubos na nakakumit ang puso mo o puso natin sa ating Amang Yahweh, madali mo siyang ipagpapalit sa mga idols ng buhay mo. Tandaan po natin yan. Kapag hindi lubos na nakakumit ang puso mo sa ating Amang Yahweh, madali mong ipagpalit ang ating Amang Yahweh sa mga idols mo sa buhay. Madali mo siyang ipagpalit saan? Sa trabaho mo, sa school, sa comfort ng buhay, sa mga material things, sa mga approval ng mga tao. Alam niyo, mga kapatid, katulad po ni King Amaziah, marami ang nagsisimula na may matinding sigasig sa kanilang commitment para sa ating Amang Yahweh. And they want to give their best to serve Him. Marami po mga tao yan na kapag una, gustong-gusto nila talagang makikita mo yung kanilang passion, yung kanilang devotion, para po, yung kanilang commitment para po sa ating Amang Yahweh. Subalit, dahil hindi nakatanim ng gusto ang kanilang puso't isipan sa mga salita ng ating Amang Yahweh, ano nangyayari? Madali silang mapagod at bumitaw sa kanilang pananampalataya. That is the sad truth. Kaya, kapag bare minimum lang o sakto lang ang ibinibigay mong effort sa ating Amang Yahweh, talagang lalamig ang puso't spiritual na relasyon mo sa ating Amang Yahweh because you're just giving Him your bare minimum. Bare minimum na faith, bare minimum na pagsamba, bare minimum na pagsunod. Kapag ganyan ang iyong ibinibigay sa ating Amang Yahweh, talagang lalamig at lalamig ang puso't spiritual na relasyon mo sa Kanya. Remember this, my friends, a heart that offers Yahweh the bare minimum will weaken over time. A heart that offers Yahweh the bare minimum will weaken over time. Faith simply cannot survive on occasional effort and on half-hearted obedience. Tandaan po natin yan, mga kapatid. Ito po ang panganib. This is the danger ng bare minimum na pananampalataya at pagsunod sa ating Amang Yahweh.
Akala ng iba, wala pong epekto ito sa kanila, pero meron. Kapag sakto lang ang worship mo, kapag sakto lang ang prayer mo, kapag sakto lang ang oras na ibinibigay mo sa ating Amang Yahweh, at sakto lang ang pagsiserve mo sa Kanya, tiyak na unti-unti kang mapapalayo sa presensya ng ating Amang Yahweh. Tama po ba? Mga kapatid, mga kaibigan, hindi po tayo nilikha ng ating Amang Yahweh para maging bare minimum lamang ang ating pong pagsamba, pagsiserve, pag-uobey sa Kanya. We were created to love Him fully, serve Him fully, and obey Him fully. Kaya kung gusto nating manatili sa Kanyang presensya, ma-receive yung Kanyang mga biyaya, kailangan alisin natin yung bare minimum faith and bare minimum obedience sa ating pong buhay. And let us strive every day na ibigay sa Kanya ang pinakamainam na pagsunod at pananampalataya araw-araw. Kaya po mo say hallelujah? Hallelujah. Yun ang ibigay natin sa Kanya, yung pinaka-excellent natin na faith, yung pinaka-excellent natin na pagsunod, isang pagsunod na hindi napipilitan lamang, kundi pagsunod dahil mahal natin siya at gusto nating iparamdam sa Kanya na siya ang una sa ating pong buhay. So if you think na bare minimum lang o sakto lang ang nagagawa mo para kay Abba Yahweh, then I encourage you today, I encourage each and every one of you today to start giving Him more. Give Abba Yahweh your best, your excellent, all the time. Hallelujah. Simulan mong ibigay ang mas mabuti, mas mainam, mas tunay, at mas buong puso na pagsunod at pananampalataya mo sa Kanya. Can everyone say hallelujah? Hallelujah. Now, let's go ahead and let's talk about another story na nagpapakita ng danger ng pagbibigay ng bare minimum obedience sa ating Amang Yahweh. Katulad po siya, mga kapatid, ni King Amaziah na malapit sa katotohanan, subalit ang taong ito ay malayo ang kanyang puso at masasabi natin, mga kapatid, very superficial lamang ang kanyang pananampalataya. Friends, this person that we are going to talk about ay naging kasakasama po ni Messiah Yeshua araw-araw sa kanyang gawain, sa kanyang misyon. This person saw the miracles na ginawa po ng ating Messiah Yeshua. Ang taong ito ay narinig niya ang mga turo. Nakita niya ang mga examples ng ating Messiah Yeshua, ngunit hindi pa rin niya ibinigay ang kanyang buong puso, ang kanyang buong commitment at buong pananampalataya. Dahil po, nanaig sa kanya ang kanyang personal na kagustuhan at nasilaw siya sa mga material na bagay. Let's talk about the story of Judas Iscariot. Yan po ang ating pong pag-uusapan. Friends, Judas Iscariot was chosen personally by Yeshua. Nakasama niya ang ating Messiah Yeshua ng 3 taon during Yeshua's public ministry. Judas Iscariot had the honor of being close to our Messiah Yeshua. Pero kahit gaano pa siya kalapit, hindi niya pinili ang maging tapat na maging lingkod ng ating Messiah Yeshua. Isa sa mga responsibilidad po ni Judas Iscariot, my friends, ay ang pagiging treasurer niya. Siya po yung ingat yaman ng kanilang grupo. Mababasa po natin ito, mga kapatid, sa John chapter 13, verse 29. Sabing ganyan, Judas kept the bag of money on behalf of the group of disciples. Judas kept the bag of money on behalf of the group of disciples. Friends, ang ibig sabihin nito, pinagkatiwalaan po siya ng ating Messiah Yeshua. Tama po ba? Pinagkatiwalaan siyang humawak ng resources.
Pinagkatiwalaan siyang mag-manage sa kanilang mga pang-araw-araw na pangangailangan, yung pang-araw-araw na pangangailangan ng grupo. At binigyan ng pagkakataong makatulong sa ibang mga tao. Friends, Judas held the money bag, meaning siya po ang tagapamahala ng kanilang finances. Okay? Siya ang in charge doon sa mga gastusin. Siya rin po yung nagbibigay siguro ng tulong doon sa mga mahihirap. Kapag sinabi nila, bigyan mo ng tulong dahil nasa kanya yung resources, ay siya yung nagbibigay. Siya yung nangangalaga doon sa mga pangangailangan ng grupo. So, masasabi natin mga kapatid na it is a big responsibility. Pero dito po natin makikita ang importanteng mga aral, mga kapatid. Ano-ano yung mga aral na ito? Ang posisyon ay hindi katumbas ng katapatan. Ang pagiging malapit o yung tinatawag na close proximity ay hindi katumbas ng pagpapasakop. At ang paglilingkod ay hindi tunay kung sakto lang o bare minimum lang ang puso na ibinibigay mo sa ating Amang Yahweh. Yan po ang mga ginawa ni Judas Iscariot. Ganito po si Judas Iscariot, mga kapatid. Kasama siya sa gawain, may posisyon siya, pero hindi truly committed ang kanyang puso sa pagsunod sa ating Amang Yahweh at sa ating Messiah Yeshua. Tama po ba? At dahil bare minimum o sakto lang ang kanyang obedience, madali siyang nasilaw sa pera at nagawa niyang pagnakawan ang kanilang sariling grupo. Ano po ang sabi sa John chapter 12 verse 6? Basahin po natin. John chapter 12 verse 6. He was the one who kept the money bag for the group of followers. And look at this. And he often stole money from the bag. Nakita niyo mga kapatid? Friends, Judas didn't turn away from Yeshua overnight. Hindi naman siya agad tumalikod sa ating Messiah Yeshua, kaagad-agad sa isang gabi lang. No. His heart slowly changed. It began with the small, dishonest choices, unchecked desires, and an obedience that was only just bare minimum. Hanggang sa amunting pagkuha niya ng pera ay humantong sa pagkakanulo niya sa ating Messiah Yeshua. Nakita niyo mga kapatid? Akala kasi ng iba, walang epekto yung mga pakonti-konti lang na kasalanan. Ang akala ng iba, maliit lamang itong kasalanan, hindi naman makaka-epekto ito sa buhay ko, sa buhay spiritual. No, mga kapatid. Ganyan po si Judas. Judas Iscariot is the same. Kung anong ginagawa niya, di ba? Paunti-unti, he was stealing the money from the group until mismo ang ating Messiah Yeshua ipinagkanulo niya na. Mark chapter 14 verse 10 to 11, ganito po ang pagkakasabi. Then Judas Iscariot, one of the 12 apostles, went to talk to the leading priests about handing Yeshua over to them. They were very happy about this and they promised to pay him. So he waited. Anong ginawa ni Judas Iscariot? He waited for the best time to hand Yeshua over them. Friends, Judas looked close to Yeshua. Kung titignan natin, malapit siya sa ating Messiah Yeshua. Tama po ba? But his heart was not truly committed. On the outside, he stayed with the Messiah. But spiritually inside, he was slowly drifting away. Judas Iscariot drifted away because he chose to give only the bare minimum commitment and bare minimum obedience.
And little by little, yung just enough, yung bare minimum mindset, pulled his heart farther from our Almighty Father Yahweh and from our Messiah Yeshua. Friends, the story of Judas reminds us that it is possible to be part of the assembly, look religious, and look committed, ngunit hindi pa rin priority ang ating Amang Yahweh. Sa labas, makikita mo, palagi siyang nandoon, palagi siyang uma-attend. Pero sa loob pala, hindi naman talaga siya committed sa gawain at sa pagsunod sa ating Amang Yahweh. Tandaan po natin mga kapatid at mga kaibigan, Abba Yahweh is never satisfied with external activity alone. Ulitin ko mga kapatid ha. Abba Yahweh is never satisfied with external activity alone. He searches the inner motive, the sincerity, and the truth behind every act of service na ginagawa natin para po sa Kanya. Ang mga actions ni Judas Iscariot ay nagpapakita kung sino at ano talaga ang nilalaman ng kanyang puso. At ang mga ito, mga kapatid, mga material na bagay at mga pansariling mga kagustuhan lamang. Alam niyo mga kapatid, ang ating Amang Yahweh, ang gusto niya, ang nais niya, siya lamang ang natatanging priority ng ating pong puso, ng ating pong buhay. Wala nang iba. And that's why we must constantly reflect on who we truly serves. Sino po ba talaga ang ating priority sa ating buhay? Si Amang Yahweh po ba o mga personal na mga hangarin o yung mga comfort natin sa ating buhay? And of course, many people, when you ask them kung sino ang priority nila sa kanilang buhay, many of them will say, of course, priority ko ang ating Amang Yahweh. Of course, mahal ko ang ating Amang Yahweh. Subalit iba naman ang ginagawa nila, iba naman ang laman ng kanilang mga puso at isipan. Friends, remember this, Judas Iscariot acted like a follower. Tama po ba? Judas Iscariot acted like a follower but never truly became one. He looked committed outside but never declared his commitment sa ating Amang Yahweh at sa ating Messiah Yeshua. Judas looked like a servant on the outside but inside he was not spiritually connected or committed. He was trusted with a position but never cultivated a heart of true devotion. Friends, this is the sad truth. Maraming mga tao ngayon ang katulad po ni Judas Iscariot. Many people are present in the church, in the assembly, subalit ang katotohanan, malayo ang kanilang mga puso sa ating Amang Yahweh. Tama po ba? Many people sing worship songs and listen to Abba Yahweh's words, subalit ayaw naman nilang sundin ang mga salita at kautusan ng ating Amang Yahweh. They rather choose their own way. Mas gusto nilang sundin yung kanilang kagustuhan lamang, pansariling kagustuhan lamang. Maraming mga tao ngayon na makikita mong they serve, pero pang minimum lang at may hangganan ang kanilang ginagawa. They obey, pero kung kailan lang convenient sa kanila. They will obey it, they will do it, they will do the activities sa assembly, they will attend the feast, they will attend the Sabbath, kung conveniente sa kanya o sa kanila. Kung hindi maaabala yung kanilang mga personal na oras at gawain. Friends, bare minimum o yung sakto lang
na pagsunod ay hindi nakalulugod kay Amang Yahweh. Ano po ang sabi sa Malakay chapter 1 verse 8? Malakay chapter 1 verse 8, sabing ganyan, "You bring blind animals as sacrifices, and that is wrong. You bring sick and crippled animals for sacrifices, and that is wrong. Try giving those sick animals as a gift to your governor. Would he accept those sick animals? No, he would not accept them. This is what Yahweh All-Powerful said." Friends, the people in Malachi's time were giving Abba Yahweh sacrifices that were weak, broken, and yung tinatawag na pwede na. They were offering the bare minimum, just enough to say na sila po'y sumusunod. Instead of giving their best, they gave what cost them nothing. Instead of bringing their strongest animals, they brought the leftovers. Ganyan din po ang nangyayari kapag sakto lang ang ating pagsunod, pagsiserve sa ating Amang Yahweh. Abba Yahweh was not pleased because their offering revealed their heart. Their obedience was shallow. Their service was half-hearted. Their devotion was only just enough. Friends, Abba Yahweh sees when our obedience is minimal. When we pray only when we needed, serve only when convenient, and give time only when we are free. That is the modern version of offering blind and sick sacrifices. And just like in Malachi's time, Abba Yahweh does not accept bare minimum obedience. Abba Yahweh He deserves our best worship, our best time, our best devotion, and our best service para po sa Kanya. Friends, we cannot say that we love Abba Yahweh and then give only what is left of our time, our strength, and our obedience. Di ba? Hindi natin pwedeng sabihin na mahal natin ang ating Amang Yahweh, pero ang ibinibigay natin sa Kanya, sakto lang. Yung katamtaman lang. Yung pwede na. Yung mga leftovers na lang. Masasabi mo bang siya ang top priority mo kung ganun ang ibinibigay mo sa ating Amang Yahweh? Masasabi mo po ba na mahal mo ang ating Amang Yahweh kung yun lamang ang ino-offer mo sa Kanya, yung mga leftovers mo? Remember this, my friends, true love gives the best. True love gives the best, not the bare minimum. When we only give minimum effort sa Kanya, our faith becomes what? Sinabi natin kanina, becomes weak. Our spiritual life becomes dry. Our relationship with Abba Yahweh becomes shallow. Because we are not giving Him our best. We are not giving Him our whole heart. Nakakalungkot mga kapatid, maraming mga believers, maraming mga tao ang may ganitong gawain. They only give Abba Yahweh small, occasional acts of obedience instead of a life full of devotion. Friends, Abba Yahweh is looking, look at this. Abba Yahweh is looking for surrendered people, those who will give Him their best, not the leftovers. Abba Yahweh is honored when we give Him our first and our best. Our first hours, our best strength, and our best obedience. Our Almighty Father Yahweh deserves more than pwede na. Tama po ba? Our Almighty Father Yahweh deserves more than yung sakto lang. Abba Yahweh deserves more than minimum effort. He deserves more than minimum prayer, and He deserves more than minimum service. He is our Elohim. Abba Yahweh deserves excellence
from our hearts. Can everyone say hallelujah? Hallelujah. Friends, as we end this message today, remember that Abba Yahweh is lovingly calling us to examine the depth of our devotion para po sa Kanya. Abba Yahweh wants to help us grow into faithful servants who reflect His heart. Ang nais niya, maibigay natin yung ating pinakamainam na paglilingkod at pagsunod bilang Kanyang mga anak. And that's why I encourage everyone today. Let us give Abba Yahweh the best version of ourselves. Hindi yung pagod, hindi yung nag-aapura, hindi yung half-hearted, hindi yung mga leftovers ang ibibigay natin sa Kanya. Bigay natin sa Kanya. He deserves yung pinaka-best na maipagkakalob natin sa Kanya. Let's give our heart that is focused, willing, and fully surrendered to Him. Can everyone say hallelujah? Hallelujah. As our closing passage today, let us open our Bibles in 2 Chronicles chapter 16, verse 9. At ganito po ang pagkakasabi. 16, verse 9. Yahweh searches all the earth for people who have given themselves completely to Him. He wants to make them strong. Friends, this passage reveals Abba Yahweh's desire. He's seeking people who will love Him without conditions. He's seeking people who will obey Him without any excuses and follow Him with a whole heart and willing heart. Yan ang hinahanap ng ating Amang Yahweh. Hindi niya hinahanap kung sino yung talented. Hindi niya hinahanap yung maraming natapos na kurso sa pag-aaral. Hindi niya hinahanap kung mayaman ka man o mahirap. Abba Yahweh is searching for people who will serve Him with excellence. Obey Him with a full heart and give Him their very best in everything. Friends, I encourage everyone today to give all our best to Abba Yahweh. Ibigay natin sa Kanya ang ating buong puso, yung pagsunod, yung ating pananampalataya. Let us surrender everything to Him, especially ang ating puso't isipan. Huwag nating kakalimutan ng mga taong lubos na sumusuko sa ating Amang Yahweh ay Kanyang pagpapalain sa kanilang buhay. Hallelujah! Friends, sumainyo nawa ang kapayapaan ng pag-ibig at pananampalataya na nagmumula sa ating Amang Yahweh at sa ating Messiah Yeshua. Pagpalain nawa ng ating Messiah Yeshua ang lahat ang nagmamahal sa Kanya ng tapat. Hallelujah! Tumayo po tayo at manalangin. Let us pray. Heavenly Father Yahweh, we thank You for Your word that spoke to our hearts today. Please forgive us for the times we gave You only a part of our heart, a part of our time, and a part of our strength. Father Yahweh, please help us to love You with everything we are and to remove anything that keeps us from full devotion. Make our worship pure, our obedience complete, and our service filled with joy. Father Yahweh, teach us to choose excellence in all we do because our life belongs to You. Father Yahweh, we ask You to give us courage to let go of selfish desires, distractions, and excuses so nothing will hinder our walk with You. Please shape us into believers who honor You not only in words but in the way we live each day. May Your light shine through us so others may see Your goodness and be drawn to Your love. Father Yahweh, thank You once again for Your amazing blessings to us, and we ask all these things in the name of Your Son, our Savior, Yahshua Messiah. Hallelujah, hallelujah. Let's go ahead and stand up and receive Abba Yahweh's blessings. Yavareka ka Yahweh v'yishmereka, Yair Yahweh paneveleka v'kunika, Yesa Yahweh paneveleka v'yesem leka. Shalom.
May Yahweh bless you and keep you. May Yahweh make shine His face on you and be gracious to you. May Yahweh lift up His face unto you and give you peace. Hallelujah.